Sa ating YouTube channel mga katropa. So eto, nandito tayo sa baboyan ngayon kasi walang pasok. And eto na nga pala mga katropa yung ika 70 days ng pag-aalaga natin ng baboy base sa 120 days pig fattening challenge natin. So ibig sabihin na ito mga katropa, 50 days na lang aalagaan natin yung baboy. And kailangan pagdating yung period na yan, maibenta na natin kung fattener yung program natin. So mga 120 days talaga dapat natin inaalagaan yung ating mga alagang baboy. Ibig sabihin na ito mga katropa is after na mawalay yung baboy sa mga inahin. So magbibilang tayo ng another 120 days para at least saktong-sakto yung pag-ano natin sa mga alagang baboy. So ipapakita ko sa inyo mamaya mga tropa yung resulta ng pagpapakain natin ng Pigrolac at saka Bimig sa ating Landrace at saka Large White. And syempre, eto rin yung ika 35 days naman natin, 33 days sa pag-aalaga natin ng mga 45 days chicken. So ibig sabihin mga katropa, 12 days na lang bago rin natin anihin yung ating mga 45 days broiler chicken mga katropa. Mga katropa, at kalilinis lang nga natin dito sa pig pen. So katatapos lang din natin maglinis ng dumi ng ating mga alagang baboy. At eto na nga mga katropa yung resulta. Ayan, bundat na yung ating alaga mga katropa. So ibig sabihin nito another 50 days pa o halos mga kulang-kulang 2 months pa nating aalagaan ito. And dito naman mga katropa, ito namang ating large white. Ayan, so sobrang bundat na rin mga katropa. So happy tayo sa resulta ng pagpapakain natin ng mga premium feeds ng Bimig at saka Pigrolac. Dahil talagang super kitang-kita natin sa katawan ng ating mga alagang baboy yung resulta mga katropa. Base na rin mga katropa sa budget natin is dapat makagastos tayo nga ng 9,323 sa feeds o kaya 8,720. Yan ay base sa current price ng Pigrolac at saka Bimig sa market sa bawat isang baboy. Pero so far mga katropa, ang nagastos pa lang natin nga is 4,583 sa Landrace and 4,310 naman sa Large White. So ibig sabihin ito mga katropa, itong isang sako ng grower na binili natin last time, hindi pa ubos, may mga nalalabi pang mga ilang araw pa siguro and bago maubos yung feeds natin. So far ang pakain natin sa mga alaga natin ngayon is 1.5 and yung week 9 and yung week 10 nga is 1.75 per day mga katropa. And starting week 11, week 12, doon na tayo mga katropa mag-i-start na mag-adjust na naman ng pakain sa ating mga alaga. So ang susunod natin is another grower na bibili tayo. So far, ito na yung nakonsumo ng ating mga alagang baboy. Isang sako na pre-starter, isang sako na starter, and meron dito mga katropa yung tingi-tingi na binili natin mga katropa. 2 kilos, 3 kilos, and another 5 kilos mga katrops. So far, yan yung update dito sa pakain sa mga alagang baboy. Katuwang pagmasdan mga katropa, lalo na kapag yung mga alaga mo talagang kitang-kita mo yung resulta sa kanilang pangangatawan. So yan mga katropa, nakita nyo naman ang ganda ng kilatis na itong ating Landrace sa Bimig na kinakain na. So talagang bilog na bilog, lubong-lubong ang pangangatawan ng ating alagang baboy. And dito naman mga katropa, sa kabila is ganun din. Pagdating naman sa Pigrolac, talagang sulit na sulit din naman. Talagang ayan, bilog na bilog ang katawan ng mga alaga. So far mga katropa, ipapakita ko lang sa inyo yung mga ginagamit natin ng mga gamot sa ating mga alagang baboy at mga water soluble na hinahalo natin sa inumin ng ating mga alaga. So ibig sabihin na ito mga katropa, hindi tayo nagturok sa ating mga alagang baboy this period. Tulad ng mga nakagawian na natin na talagang nagtuturok tayo ng mga vitamins sa mga alaga nating baboy. So sa atin mga katropa, sulit na to na gamit natin and okay naman ang resulta sa kanilang mga pangangatawan mga katropa. So eto na, isa-isahin na natin mga katropa. So gumagamit tayo ng Bitmin Pro. Ayan. So yung Bitmin Pro, hinahalo natin ito kasi ito halos kompleto na. Meron ng anti-stress, merong fine digestion, merong immunity enhancer. So sulit na itong gamitin mga katropa. Probiotic, multivitamins, B-complex, electrolytes, amino acid, and minerals na rin. Kaya talagang sulit na gamitin ito mga katrops. And syempre,
hindi rin nawawala sa atin etong Betracin Gold, syempre para maiwasan yung panginginig, pananamlay ng ating mga alagang baboy, lalong-lalo na yung kapag nilalamig sila mga katropa, para maiwasan natin yung mga bagay na katulad yun. And syempre antibacterial na rin and vitamins na rin mga katropa. And ito ivermectin, ayan, yung gumagamit rin tayo nito, syempre ivermectin, ayan. And Primoxil powder mga katropa. So amoxicillin, tylosin, paracetamol kapag pakaramdam natin nilalagnat yung ating mga alagang baboy. And syempre Latigo 1000, Libamisol, ayan, gumagamit rin tayo nan pampurga sa mga alaga. And syempre ang isa sa mga best friend natin all the time and always is electrolytes o Elic B. Kasi syempre yung Elic B talagang nagtatai yung baboy, nanghihina yung baboy, nananamlay yung baboy, talagang Elic B ang best friend natin. And iwas stress na rin mga katropa. And syempre yung Amox Silbi o Amoxil Tri-High, Amoxicillin Tri-Hydrate. So talagang sulit din gamitin to mga katropa para maiwasan yung as antibacterial sa mga alaga kapag nagtatay yung baboy, kapag may nararamdaman na yung baboy, kapag yung tiyan biglang nasira. So eto natin mga katropa. So ginagamit natin to para at least kung dalaban ng bakterya yung pagkakasakit ng ating mga alaga. So precautionary na natin mga katropa. So ayan, bundat na yung mga alaga. And eto nga, ubos na naman yung pakain. Ayan. So ayan, so dyan muna kayo and bisitahin muna natin mga katropa yung mga manok naman doon sa kapila. Yung mini nursery natin, yan. And syempre yung mga mangga natin magaganda na mga katropa and talagang dumami na ng dumami. So nagsimula tayo sa pakonti-konti, ngayon napakarami na. Ayan, so hindi ka na ilan ba? Ito. So meron tayong nasa dulo Katimon, isa, and meron tayong na dalawa, and meron din tayong mga katropa na Namdukmay, 4 na. And meron tayong Indian Mango, so 5. And meron tayong mga katropa na Cebu Mango, so 6. Ayan. And meron tayong Carabao Mango ng Cebu. And meron tayong mga katropa Pico Mango, 5 piraso. And meron tayong Golden Queen, Juwan Mango, Taiwan, so 1 piraso. And meron tayong dinedevelop na 2. And dito naman mga katropa sa ating yan yung pinakamataas, yan yung mangga naman na galing sa Japan, so Miyazaki Mango. And meron tayong 1, 2, 3, 4 na dinedevelop. And yung Miyazaki Mango nga pala mga katropa is meron pa tayo dito na natin, ayan, so pinapaugat. So 5 piraso yan, and then the rest mga Indian Mango. So pauugatin natin para dyan natin ibabading yung mga alaga. And meron din tayo mga katropa na Gimaras Mango naman. Ayan, ito Sweet Elena, pwede na develop tayo na 3. And dito naman sa kasunod niya, yung nasa gitna is yan naman yung Carabao Mango mga katropa. So yan naman Carabao Mango ng Zambales. And etong isa naman na to, etong haba rin, mataas na, is ito yung Australian Mango na R2E2. So may dinedevelop rin tayo na 3. And ang last natin mga katropa ay etong Apple Mango natin. So etong Apple Mango meron na tayong 4. Ayan. So halos 11 variety na yung meron tayo. So hoping mas dumami pa. And so far ito yung update sa mga puno natin ng mangga. So ilan na? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34. 34 trees na mga katropa. And meron pa tayong pinapatubo dito na mga
seedlings. Ito naman mga katropa, itong natira Pico Mango na to. And then ito Carabao Mango. Ayan. So local na yan dito sa probinsya namin. And ito naman yung mga siling labuyo na pinapatubo natin na itatanim rin natin later on. Ayan. So ililipat natin, i-prepare pa natin yung lipatan sa kanila after 25 days. Kasi mga naka 5 days na to mga katropa. So 30 days silang ganyan, saka natin sila ililipat mga katropa sa pinakalalagyan para medyo matibay-tibay na. And puntahan naman natin yung mga alaga nating manok mga katropa. Dito ng konti, so pero mahaba-haba pang trabahuhan to. So hinahawa natin para at least dito natin pwedeng ilagay yung iba nating mga pananim o kaya kasing lagyan rin ng mini grotto si Our Lady of Manawag. Naghahanap ako ng right area para sa kanya. Pero tingnan natin kung paano natin magagawa ng paraan yan. And eto na yung mga taniman naman ng sili, yung kapitbahay natin. Ayan. So sayang, maraming mga sili yung nalalaglag lang at hindi nagagamit, mga labuyo and yung pangsigang. Ayan, etong isa sayang na natumba na, namatay. And eto mga katropa, so far yung mga tanim dito, and sana maparami ko to mga katropa itong mga mangga na to para at least magkaroon tayo ng mga 100 puno, at least pwede nang ipagtatanim to mga katropa na iba't ibang mga variety. Ayan. So eto naman yung ating mga alagang manok. So sobrang lalaki na rin. Ayan, at ang gaganda na. So meron ditong native chicken nag-aabang. Ayan, so eto mga katropa, naka 33 days na sila and talaga namang super lalaki na ng ating mga alaga. So ganito yung ating na-experiment na mga manok. Kas nila, ayan, medyo super init lang ang panahon ngayon mga katropa, kaya talagang hingal yung mga manok, kaya importante may tubig talaga tayo. Pero so far malalaki na yung katawan nila mga katropa, and sa 45 days program natin 33 days, so another 12 days pa, so kayang-kaya na mga katrops. Magtitimbang na to ng medyo mabigat-bigat na kilo. Ay mga katropa, yung mga sawdust, ayan, yun, binuhat natin yan kahapon, and nilagyan nga natin yung mga natin, yung mga puno ng mga mangga. So mamaya pasyal tayo dito mamayang hapon para mas maganda yung natin, pamamasyal. So ito naman, ayusin pa natin, and itong mga puno ng saging ililipat natin dun malapit sa ilog mga katropa. So far ito, ayan, pwede na siguro itong lagyan ng mga pananim sa mga susunod na istakan lang natin mga katropa yung mga pinadadami natin na mangga. Napakaganda ng pahinga nitong ating alagang baboy. Gagawa na rin tayo mga katropa dito sa ating mini nursery, at ayusin naman natin itong mga puno natin. Salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Moko YouTube channel. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at umasenso. Hanggang sa muli mga katrops, maraming salamat. Paalam.